Nasabihin mo ba ako ang pusa and all that? Mabago tayo. Share your blessing, ika nga. Yung pangarap mong maging archaeologist, dito matutupad pag nagtataka ka ng pusa. Good morning. Ayan, for today's another day and for today's video. Literal na a day in a life lang tayo kasi today is my off and nasa bahay lang tayo. Wala tayong ganap, hindi tayo lalabas. So, pakita ko sa inyo yung konting mga ginagawa ko dito sa bahay. Right now, nakapaghilamos na ako, awa ng Diyos. Kasi may mga videos tayo na minsan wala pa akong hilamos or toothbrush. Ano ang una kong gagawin? Kailangan ko magtapon ng basura. And since end of the month na ngayon, and after a week, kailangan na rin namin mag-grocery. So, kailangan kong imisin yung laman ng fridge. Meron tayong stock dito ng dates. Ayan. Ayan, may nagbigay sa amin ng dates. Tatanggalin ko siya sa box. Ilalagay ko na lang siya sa foil. Kasi ino-occupy na niya masyado yung space. Dapat kahapon ko pa to ginawa. Kaso, ang auntie niya tinatamad din. Ito yung dates. Actually, I don't know if you guys are familiar about the summer dates. Yes, meron tinatawag na summer dates. Ito yung parang maniba na klase ng dates. Yung pahinog na siya. Pero hindi pa rin siya totally hinog. Wait. Ayan. Ganyan yung hitsura niya. Malambot na siya and all. Pwede na siyang kainin. During summer lang talaga to. Kapag season na niya, yun yung sobrang brown, sobrang soft. Ito, medyo may lutong, kaya masarap. Kaya hindi ko siya ma-let go. Actually, pinamigay ko na yung iba. Ayan, no? Konti na nga to. Kasi nung binigay sa amin to, full yan. As in full. Kumbaga yung tipong ganito. Pag nakaganito siya, makikita pa ninyo yung dates. So, nabawasan na siya ng bongga. Nakailang beses na akong pamigay. Sa watchman namin, sa security, sa co-work, sa office boy. Ayan, share your blessing, ika nga. Kasi ito, binigay lang din naman to sa amin. So, bakit natin ipagdadamot? Hindi ba? Dahil binigay lang din naman. So, ilagay ko siya dito sa dates. Sa foil. Piliin ko yung talagang okay na okay pa. Actually, lahat okay kasi the more na nahihinog siya, Basta yun. Meron lang kasing ibang parang feeling ko, ewan ko ba kung makakain. Pero definitely kakainin ko to. Masarap to. Kaya lang, hinay-hinay lang. Mataas din to sa sugar. Ang ingay ng fridge. Mataas din to sa sugar. So, hinay-hinay lang ng kain. Okay? Kagaya nito, ito hinog na. O, ayan. Sobrang soft na niya. Pero, yung normal dates, you have to wait till it really dries up. Masarap na to kainin. Tapos, okay din itong kainin on empty stomach, guys. Okay? Just to let you know. Okay, pakita ko sa inyo. Ayan, gaya nito. Hindi siya sobrang hinog. Di ba may part pa na white. Nerdig yan. Ayan yung laman niya. Hindi siya yung brown na brown. Ayan. May lutong-lutong pa. Bibigay sa amin ito from Chic Palace. Kasi may mga customer yung asawa ko na driver ng Chic. So, actually, lagi kami nabibigyan. Kaya, we make it a habit na sinishare namin yung binibigay sa amin. There are times na patadalang kami ng pagkain ng driver ng Chic. Kasi nagluto sila. Maybe there's an occasion sa kanila. And, sa sobrang dami, hindi namin makain lahat, then we have to share. Kesa masayang, hindi ba? And that's what makes me so proud about my husband. Kasi talagang, nagkakaroon siya ng long-term relationship and good relationship within his customers. Mapa-driver man yan or may-ari ng sasakyan. Although it's a tiring and stressful kind of job, but yes, he's really doing great.
in making good relationship with them. Ayan, almost done na. Ayan, done na. Nalagay ko na siya lahat sa foil. Tinusok-tusok ko yung foil para may, kumbaga, hangin pa rin na, hindi pa rin masyado mag-moist. Kasi pag nag-moist, mahihinog agad. Kasi masarap yung kanyang lasa and texture kapag medyo malutong pa. So, lalagay natin siya sa fridge. Empty na tong box. Pwede na yung itapon. Naimis na. Actually, mukhang may laman pero almost finished na yan. Ito, kimchi. Nagkikimchi kasi talaga kami from time to time. Kahit na may acid reflux ako. Kahit, ayan, pinupush pa rin natin ang kimchi. And eto, naku, napakasarap nito, guys. Kung hindi nyo pa na-try. Pickled garlic. Hindi nyo malalasahan halos yung garlic. Ang lutong pa. Ang sarap talaga niyang kainin na side dish. So, wala na. Empty na yung container natin for fruits. Nilagay ko na lang dito yung kamatis na gagamitin ko mamaya para sa pagluluto. Kasi bago siya masira. Kasi overripe na siya. Gagawa ako ng kinamatisang manok. And, ayan, lemon. Empty na rin ang ating veg area. Yung fridge namin nagko-complain kapag matagal mong iniiwang bukas yung pinto. Reminder. Tapos, ito, bigay pa to ng friend namin na until now hindi namin iinom. I think wine yan. Ito yung nabudol ako sa Viva. Akala ko maliit lang siya. Ang laki pala. And akala ko juice. Yung pala, lychee soft drinks. Kaya hindi namin masyadong iniinom. Pag may bisita na lang. Ito, remaining juice. Tapos, tubig. Nagkikip ako at least 1 or 2. Pero, ubus na rin yung tubig. Order tayo. And, ayan. Inumin. May mga itlog pa tayo. Pero, next week, ubus na yan. Isa sa mga daily task naming mag-asawa. Because, sometimes ako gagawa. Minsan siya. Is, yung linisin yung litter box ni Max. So, ayan, kailangan ng linisin yung litter box niya. Dito ko nilalagay yan sa banyo. Para sa mga walang alam na iniisip na napakabaho ng pusa. Actually, mas malinis sila sa atin and rest assured, mas mabango sila sa atin. Everyday silang naliligo. Everyday silang nag-groom ng sarili nila at naglilinis ng sarili nila. So, mas mabango sila sa atin. Yung pupo, guys, lahat ng nilalang sa mundo na jumejebs ay mabaho ang jebs. Diba? Huwag mag-inarte na sabihin mabaho ang pusa and all that. Mas mabaho tayo. So, nagkataon lang na hindi sila katulad natin na what we are expecting na maghuhugas and all that. Pero papakita ko sa inyo yung puwet ni Max malinis. Okay? May litter sand sila. And normally ang mga pusa ganon kasi binabaon nila yung kanilang dumi. Kasi ayaw din nila ng amoy ng sarili nilang dumi. Kaya binabaon nila yan. And I think by nature, parang it's also to hide their scent sa wild that's their nature na hinahide nila yung scent nila kaya kailangan nilang ibaon. And ang mga pusa, trivia, ayaw nila ng puno na ang litter box. Pag puno na hindi talaga sila magdudumi doon. So maarte sila. So kailangan kong linisin dahil magtatapon lang din tayo ng basura. Linisin na natin yung kanyang litter sand. Wait lang, wala akong mapaglalagyan ng camera. Wait. Yung pangarap mong maging archaeologist, dito matutupad pag nagalaga ka ng pusa. Actually, I consider Max as our blessing, really. Ayun. Malinis na ang kanya. Ay, tatapon na to. Tapon ko na pala yan. Siyempre, pag hinukay mo, medyo may amoy. Pero right after, pag wala na, ay wala. Mabango pa to kaya sa inodoro pag hindi mo hinugasan ang inidoro araw-araw, nilipisan.
Kasi may minsan scented, minsan unscented yung ginagamit kong litter sand. Ay, tapon na natin to. Okay, another trivia, pag may pusa, pag may alaga ka, makalat sila kumain. Not kalat na talagang kalat. May mga pira-pirasong naiiwan sa sahig kagaya nito. Wait lang. Ayan, can you see that? Ayan, yan yung mga pira-piraso na yan. So, normally, nililinisan ko lang yan ng wipes every day. Kasi kapag hinayaan mo na siya ng isang araw lang, dumidikit masyado. So, ayoko ng ganun. So, everyday yan. Talagang lagi yung may nalalaglag na maliliit na piraso. So, kailangan ko siyang linisan. Ang ginagamit kong wipes is as much as any wipes or wet wipes, as much as possible lang talaga. Walang alcohol, unscented, and 99.9% na water. Para hindi rin maging sensitive yung panglasa niya at pangamoy niya kasi syempre malapit sa kinakainan niyang bowl. So, ayan, malinis na. Parang ka talagang may alagang maliit na bata. Pero may buntot lang. Good thing nakapaglaban na ako kahapon. Parang routine or practice ko na kapag alam kong day off ako the next day. The night before, naglalaban na ako kasi gusto ko na kahit papano yung day off ko, nakakapagpahinga ako. Yes, right now, I'm moving a lot. Nagtapon ng basura, naglinis ng ref. Pero that's not like parang everyday, diba? I mean, yung paglilinis ng ref, hindi naman yun everyday. Yung pagtatapon ng basura, if it's possible everyday, why not do it much better? Pero since hindi naman agad napupuno yung aming basurahan, so maybe after 2-3 days, meron lang kaming basura kanina na pinagkainan namin kahapon kasi may in-order kami, so naiwan siya dyan. And actually, nakalimutan niya ng asawa ko kasi sabi niya itatapon niya, pero siguro on his way out, nalimutan niya. Since nakapaglaban na ako, meron akong tupiin. Yan. Reality fact talaga na buhay OFW, hindi porke day off, nakakapagpahinga ka talaga or puro pasyal. No, ang daming gagawin kasi minsan, yun lang yung time talaga na nakakapaglinis ka. Like for now, magba-vacuum pa ako. I try my best na every time na I come home, magba-vacuum ako pero parang isang best ko lang siya nagawa in 1 week. And ngayon kailangan ko ulit mag-vacuum and magpunas ng mga gamit-gamit. Tapos may tupiin pa ako. Also, one of my practice, by the way, share ko sa inyo yung isa sa practice and routine ko na I learned early in stage na it is very important to always make your bed. Parang hindi ako ay may box pa, kailangan papatapon ko to sa asawa ko mamaya. Kasi ang laki, hindi to magkakasya dun sa garbage chute. So, kailangan diretso sa labas. As I was saying, oh, by the way, before I continue that, ubos na rin yung water namin. Kailangan kong umorder and ubos na rin tong maliliit na tubig. Bumibili talaga kami lagi ng maliliit na tubig. Especially during summer. Kasi binibigay namin to sa delivery people or delivery guys. Kapag umu-order tayo, kami as much as possible talaga, binibigyan namin ng tubig yung mga nagde-deliver. Kasi grabe po ang init dito sa Dubai. And just imagine kung gaano kahirap sa kanila or how they endure yung heat under the sun, magmumotor, magde-deliver. Sabi nung cowork ko, kapag tag-init daw, kasi nagmumotor siya kapag tag-init daw at tumatakbo, hindi daw nila masyado nafe-feel yung init dahil may hangin pa rin. Pero the moment na tumigil ka, ayun na feel mo. The only thing is, dito sa Dubai, may time na aside from sobrang humid, meaning walang kahangin-hangin, minsan yung hangin parang hangin galing sa air fryer.
Para kang ine-air fry. Ganon kainit yung hangin. So imagine, kahit na nahahanginan sila, kung ang init din ng hangin, tapos pag tumigil sila, mainit din, dahil nga yung sumisingaw yung sahig. What I'm trying to say is that it will not cost you much, to be kind doon sa ating mga delivery riders. So magkano lang naman yon? 12 pieces nun, maliliit na yon, 4 dirhams or 5 dirhams. And I think in a month, sakto lang siya dahil hindi naman nga kami everyday umu-order. So kapag ka may order, may delivery at na-tsempohan na andito kami sa bahay, inaabutan talaga namin ng water yung mga delivery rider. And from time to time, kapag may biscuit tayo or anything, kagaya nito, ubus na, last piece na to, binibigyan din natin sila, including dun sa water. And binibigay din namin yan sa cleaner kasi minsan in a month nagpapa-cleaning kami, cleaning service kami ng bahay. Yan, it will not cost you much to be kind sa mga ganong lumalaban ng patas sa buhay. Ayon. Ang mga taong dapat nating tulungan ay yung mga taong lumalaban ng patas sa buhay na kung tingin naman natin ay mas nakakagaan-gaan tayo, bakit hindi natin tulungan, hindi ba? Anyway, as I was saying about what I learned early in stage of my life is to make your bed. Kung gaano ka-importante na to make your bed, na the moment na gumising ka sa umaga at kung tingin mo naman ay hindi ka nahihiga sa kama, ayusin mo talaga ang kama. Napaka-importante nun. I don't know, I think it helps your mindset na rin na nalilinis yung isip mo. Ang sarap kasi tignan na pagka right now ako, ngayon, tinitignan ko siya, hindi ko ginagamit yung kama, pero naka-tidy up siya. So, parang ang ganda-ganda niya tignan, ang sarap niyang tignan, ang linis niyang tignan, ang gaan ng buhay. Ganon ba? So, parang it's very important talaga. Baka akala nung iba na mga joke lang yung mga turo ng magulang sa atin na, oy, tupi mo yung kumot mo or like that. It helps a lot in life within your mindset. And kapag naging routine mo na siya, parang nagkakaroon ka ng certain discipline sa sarili. So, yun. Magandang maging kasanayan ng magandang maituro talaga yan sa mga kabataan. Ayan, reality check. Ay, naku, yung mga salawal. Tupiin. Kailangan ko magtupi. Well, anyway, pambahay lang lahat to. Kasi kapag natutupi ako, bago ko siya ilagay dito sa upuan, yung mga panlakad, hinahanger ko talaga. And ang matitira na lang yung mga pambahay. So, pambahay lang yan at saka mga salawal. Ay, by the way, baka merong may gusto ng cat carrier. Kasi plano na naming palitan. Dahil ang hirap nang ilagay ni Max dito. Kasi pag nilalagay namin siya dito, alam na niya na pupunta sa vet or grooming sa pet shop. So, dahil sobrang, nito, lambot, ayan o, bago namin siya maisuksok, ay ang bilis makatalon. Plano naming i-dispose or ipamigay na. Maganda pa, halos wala naman siyang kasira-sira. Si Max lang may sira sa ulo. Bibili kami nung hard carrier na, parang hard case, para pagka sinuksok namin, ang bilis. Sara. Ito kasi di zipper pa di ba? So, kung merong may gusto, ayan, message lang, comment down below. Kung within Dubai ka lang, okay? And sasabihin ko sa inyo kung saan nyo pwedeng pick upin or pwede rin naman naming i-drop kapag within Dubai lang, yung malapit lang sa Dubai. Or basta, message na lang kayo. Comment kayo para ma-message kita and makuha ko yung details. Free, hindi ko binibenta. Kunin nyo na. Kasi nga, papalitan naman namin. Alam nyo, ang convenient nitong nabili namin convection oven. Ito yon, ayan. So, pwede kayong mag-microwave. Nabubulot. Pwede kayong mag-microwave
mag-air fry. And I do believe pwede kayong mag-grill and mag-bake. Pero hindi ko pa alam yung settings ng pagbe-bake. Pero that's how it is. Ayan. So, merong microwave, grill, auto reheat, and etong healthy menu and rebake, this is the option for air fry. So, gusto kong kainin to. Gusto kong kainin to ngayon. And gusto ko siyang i-air fry instead of microwave. Pwede siyang i-microwave, pero pwede din siyang i-air fry. So, yun yung gagawin natin ngayon. Okay ko dito. Alam niyo yung, ewan ko baka, kung ako lang, yung kapag tapos ninyong maglinis, magtapon ng basura, parang nakakainis na meron ka na namang basurang itatapon. Kasi na-empty mo na siya, di ba? So, parang, ano ba yan? Empty na, tapos may basura na naman. So, ayan, nagsastart na siya. Ikot na siya sa loob. Ayan, so kain muna ako. And breakfast ko to. Ito na yung pinaka-breakfast ko. Pero ano na ngayon, 11 o'clock na. Coffee lang. And sana hindi atakihin ang ating acid reflux. And ito na yung na-air fry natin na corn dog. O, di ba? Narinig niya, lutong, di ba? Na-try niyo na ba to? Napakasarap. White chocolate yung lasa niya. Baka naririnig niyo yung background ng TV na pinapanood ko. But anyway, nanonood ako while having my breakfast. So, ayun nga, napakasarap nung etong white chocolate na to. Na spread, by the way. This is a spread, pero ang sarap niya kainin. Bismillah. Kung gusto nyo matry, nakita ko to sa nabili namin to sa Union Co-op. Plano ko siyang i-spread dito kasi cheese lang naman yung laman nito. May nagregalo sa amin. Normally talaga, nakaka-receive kami ng gift or yung asawa ko, lalo na pagkagaling dun sa friend niya na naging customer din niya, na naging kaibigan niya at the same time. Ayan. So, first, ito muna. Etong gift na to is actually request talaga ng asawa ko sa kaibigan niya. Ito ay isang ang tinatawag dito na bukhor or insenso kumbaga sa atin, bukhor. Ayan. May kasama siyang ganito. Ngayon, paano namin ginagamit yung bukhor? Ay, wait, pakita ko pala sa inyo muna. Ito yung loob niya. Ayan, ang ganda ng packaging. Ang bango nito. Super. Ayan, ayan ang laman niya. Wait, baka matapon. So, ayan. Ayan ang laman niya. And, ilang piraso lang to. Ipakita ko sa inyo. Maliliit na piraso lang yan, parang ganyan. Ang bukhor is a traditional culture, part na rin ng culture ng mga Emirati. Yun yung parang insenso, nagpapausok, pero may kasamang scent yung kanilang bukhor. Paano namin ginagamit ang bukhor ganito? Normally, kapag meron kayong sa mga local house, mga bahay ng mga lokal, meron silang talagang parang lagayan ng bukhor. Doon nila ilalagay yung pinaka-charcoal. Merong specific or charcoal na para talaga sa bukhor. And then, sisindihan nila. Lalagyan nila nito yung charcoal and then ilalagay on top etong mga bukhor. And then sisindihan, tapos yun na yung magpapausok sa bahay. Dahil wala kami noon, and of course, knowing my husband, gusto niya talaga, medyo techie kasi yon. So gusto niya everything is easy to use. So ito, automatic na bukhor na, ano bang tawag sa ganito? Hindi ko sure kung anong tawag, pero anyway, ayan. Ayan yung loob niya. So, ito, itatapon namin yan. Nakita niyo yung bilog? Yung bilog na yan, yung charcoal. And then, kung may nakikita kayo dyang itim sa ibabaw, yan yung pinakabukhor. So, ito, ano to? Dipindot lang. So, pipindutin lang to para mag-start. China-charge to, USB, Type-C. And then, ayun, lalagay lang yung charcoal, and then yung bukhor, and then, ano na siya, anong tawag doon? Mag-ignite na siya sa loob para ma-burn niya yung charcoal and then magsa-start na yung mabango amoy with smoke. So, ito yon. So, yan yung ginagamit namin dito sa bahay.
Apart from, meron kaming aroma diffuser na last time kasama siya sa vlog ko. Yung friend ko, binigyan din ako ng bukur, by the way, ito. Ito naman siya, ang laman from Swiss Arabia. Ginagamit din namin to. Ay, ang hirap buksan. So, ayan. Marami siya sa loob. Ito naman parang square siya sa loob. So, pwede mo siyang putol-putulin and then saka mo siya ilalagay dun sa ibabaw ng charcoal. Yan. Yan yung bigay. Ito naman rosy smell. Ito, ano bang amoy nito? Parang oud talaga. Ang bango. As in, sobrang bango. Gustong-gusto namin yung amoy nito. Ang laking tulong niya kapag nagluluto ako ng isda. Nakakabawas siya na, di ba normally, dahil nga dito, ang mga apartment, parang kulog, kahit meron kang exhaust, pag nagluto ka ng isda, kakapit yung amoy ng isda sa bahay. So, ayan. Yan yung pwede kong i-suggest sa inyo na pagka gusto nyong maiwasan yung pangangamoy ulam ng bahay, magbukur kayo. Napakaganda, napakabango, and I think even sa culture natin, maganda yung nag-i-incenso or nagpapausok sa bahay, di ba? Pantanggal din ng mga negativity. Next is, yung pinaglagyan lang ng paper bag is the Giving Movement, pero hindi yun yung laman. Kasi yung the Giving Movement is an apparel shop. Pag bumibili ka ng item, a part of that amount will go to a charity. Ayan, portable na V60 maker. Natatakot akong pakialaman kasi baka masira ko, kaya hindi ko na siya i-unbox. Pinapakita ko na lang sa inyo. Hayaan ko yung asawa kong mag-dismantle nito. Dismantle. Mag-unbox and mag-set up nito para maiwasan kong makasira. So, ayan. Isa yan sa mga gift na natanggap namin. Pag-gift sa amin daw, sabi ng friend niya, dahil nga bagong lipat kami dito. Kaya thank you so much sa inyong mga gift. Thank you for my husband's friends na nag-gift sa amin ito. So, time na para magtupi ng damit. Nagpalit ako ng t-shirt kasi nabasa ko yung t-shirt ko kanina nung may hinugasan akong plato. Yung pinaka, anong tawag dito, rice cooker, ayun. Tumilapon sa akin yung tubig. So, medyo clumsy. Medyo clumsy tayo dun. Kayo ba? Ano bang ginagawa ninyo sa bahay kapag day off ninyo? Ano ang priority ninyo? For sure naman ang priority ninyo is yung mga, ayan nga, yung mga damit ninyo, makapaglaba. Mas preferred ba ninyo na lumalabas kayo with friends? Lalo na dun sa mga, paano kaya yung mga isa lang ang day off? Lumalabas ba kayo? Mas inuuna nyo ba ng lumabas ng bahay? Or gawin nyo muna yung mga gawaing bahay, linis, saka kayo lalabas? Or mas preferred nyong magstay na lang sa bahay? Kasi ako, as much as possible, gusto ko talaga sa bahay lang kami. Very homey type of person ako. But that doesn't mean na hindi ko gusto lumabas. Syempre, pag may nagiya, ayan, lalabas naman kami. Parang, we always go out with intention. Alam mo yun, hindi yung parang, wala lang, labas lang tayo. No, lagi may purpose, lagi may intention. Like, if we're gonna do one thing, for example, if we need to do grocery, kailangan meron pa kaming ibang gawin. Multitask para masulit namin yung araw namin na nasa labas kami para the next day, kung may remaining day off pa kami, sa bahay na lang kami para para bang nare-relax kami before mag-start ulit yung week ng pagpasok. Dahil napagod ako, reward ko sa sarili ko yung Sunday sa McDonald's na in-order ko kagabi na hindi ko nakain, nilagay ko lang sa freezer. Ano to? Kunafa. Sana masarap pa rin. So, nagluluto na ako ng kinamatisang manok. And, hindi to yung
typical na kinamatisang manok na alam ng iba na may repolyo or may patatas or something. Ang ingredient lang natin, sibuyas, kamatis na napakarami. Good luck sa aking acid reflux, and garlic. By the way, update, hindi pa ako naliligo. Almost end of the day. Reality check yan kapag day off. And then, pakatapos ko magluto, maliligo na ako para mawala yung aking amoy kusina. Pag ganito na yung itsura niya, pwede ko na ibalik yung manok. Ito yung manok. Okay? Kakalo-kalo mo lang na. Diyan mo ngayon, kalalagyan ng konting tubig, saka mo na sa titimplahan. Pero kanina nilagyan ko na ng paminta, yung kamatis, sibuyas at bawang habang ginigisa. So, nakaligo na rin naman ako. For obvious reason. Tapos na rin yung ating rice. Luto na yung rice. Ayun lang. It's also end of the day. Right now, it's 7 o'clock. So, tatapusin ko na rin ang aking vlog. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe. And I will see you on my next one. The last day comes, they spend and Ligo na kayo! memories blur faster than you think.